Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring Kananeo sa timog, na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niyang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita'y gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, "Tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa inyo." Dininig naman sila ni Yahweh. Kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo, ay winasak nga nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Horma ang lugar na iyon. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, "Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ng mga ahas na ito." Nanalangin nga si Moises para sa Israel, at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh, "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay." Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa Obot. Mula roon, nagtuloy sila sa mga guho ng Abarim sa ilang na nasa silangan ng Moab. Pag-alis doon, nagpatuloy sila sa libis ng Zared. Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng Ilog Arnon, isang lugar na nasa pagitan ng lupain ng mga Amoreo at ng mga Moabita. Kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito. Parang ipu-ipong sinakop niya ang Waheb at ang kapatagan ng Arnon at ang kataasan hanggang sa kapatagan ng Ar at sa hangganan ng Moab. Mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang sa lugar na tinatawag na Balon. Ang lugar na ito'y tinawag na Balon sapagkat dito sila pinahukay ni Yahweh ng balon para makunan ng tubig. Umawit sila roon ng ganito, "Bumukal ka ng tubig, o balon, at sa iyo'y awit ang aming tugon. Mga pinuno ang humukay sa iyo, na ang gamit ay tungkod at setro." Mula sa ilang na iyon ay nagpatuloy sila sa Matana, nagdaan ng Nahaliel at Bamot. Pag-alis dooy, nagtuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng Moab, sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa ilang. Ang mga Israelita'y nagsugo kay Haring Sihon, isang Amoreo. Ipinasabi nila, "Maaari po bang makiraan kami sa inyong lupain? Hindi po kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan, ni iinom sa inyong balon. Sa lansangan ng hari po kami daraan hanggang sa makalampas kami sa inyong nasasakupan." Subalit hindi sila pinahintulutan ni Haring Sihon. Sa halip, tinipon niya ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita sa Jahaz. Ngunit nagwagi ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain mula sa ilog Arnon hanggang Jabok sa may hangganan ng Amnon. Matitibay ang mga kuta ng Amon. Sinakop ng mga Israelita ang mga lungsod ng mga Amoreo, pati ang lungsod ng Hesbon
at ang mga bayang sakop nito. Pagkatapos, sila na ang nanirahan sa mga lungsod na ito ng mga Amoreo. Ang mga Hesbon ang siyang punong lungsod ni Haring Sihon na lumupig sa hari ng Moab at sumakop sa lupain nito hanggang ilog Arnon. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupaing nakuha nila sa mga Amoreo. Pagkatapos, si Moises ay nagsugo ng mga espiya sa Jazer at nasakop din nila ito, pati ang mga karatig bayan nito. Pinalayas din nila ang mga Amoreo doon. Hinarap naman nila ang Bashan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edrel. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Huwag kang matakot sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon." Napatay nga nila si Og, ang mga anak nito at ang lahat ng kababayan nito. Wala silang itinirang buhay, sinakop nila ang lupaing iyon. Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab sa gawing silangan ng Jordan sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, "Uubusin ng mga taong ito ang bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo." At nagsugo si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor sa bayan ng Petor sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi, "May isang sambayan nang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid natin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpain sapagkat alam kong pinagpapala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga isinusumpa mo." Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad para sumpain nito ang Israel. Sinabi nila ang pinapasabi ni Balak. Ito ang tugon ni Balaam, "Dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh." At doon nga sila natulog. Itinanong ng Diyos kay Balaam, "Sino ba yang mga taong kasama mo?" Sumagot si Balaam, "Mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayanang galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganoong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga iyon." Sinabi ng Diyos kay Balaam, "Hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpain ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon." Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, "Umuwi na kayo. Ayaw akong pasamahin ni Yahweh sa inyo." Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang na mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi nila, ipinapasabi ni Balak na huwag kang magatubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, pararangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo. Sumpain mo lamang ang mga Israelita." Ang sagot ni Balaam, "Ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo. Kahit kaunti, hindi ko maaaring suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh." Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, "Sumama ka sa kanila, ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo
ang sasabihin mo." Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, "Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinapalo?" Sinabi ni Balaam sa asno, "Pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita." Sinabi ng asno kay Balaam, "Hindi ba't ako ay iyong asno at simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo?" "Hindi," sagot ni Balaam. Sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, "Bakit 3 beses mo nang pinalo ang iyong asno?" "Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito. 3 beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya'y hindi ko sasaktan." Sinabi ni Balaam sa anghel, "Nagkasala ako. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito." Sumagot ang anghel, "Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila. Ngunit ang sinabi ko sa iyo, ang sabihin mo sa kanila." At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Nang malaman ni Balak na dumarating si Balaam, sinalubong niya ito sa lungsod ng Ar, sa may ilog Arnon, sa may hangganan ng Moab. Sinabi niya kay Balaam, Kailangan kita, kaya kita ay pinatawag. Bakit ngayon ka lang? Akala mo ba'y hindi kita kayang gantimpalaan?" Sumagot si Balaam, "Naparito nga ako, ngunit wala akong maaaring sabihin liban sa ipinapasabi sa akin ng Diyos." At sila'y magkasamang nagpunta sa lungsod ng Huzot. Pagdating doon, si Balak ay naghandog ng baka at tupa. Pagkatapos, pinakain niya si Balaam at ang mga pinunong kasama nila. Kinabukasan, isinama ni Balak si Balaam sa Bamot Baal, kung saan ay abot tanaw na ang ilang mga Israelita. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Magpagawa ka rito ng 7 altar at magdala ka rito ng 7 toro at 7 tupa." Ganoon nga ang ginawa ni Balak. At silang dalawa ay naghandog ng 1 toro at 1 lalaking tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Bantayan mo ang mga handog na ito. Aalis muna ako, at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. Ano mang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo." At nagpunta siyang mag-isa sa tuktok ng 1 burol. Nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, "Nagpagawa po ako ng 7 altar, at bawat isa'y pinaghandugan ko ng 1 toro at 1 lalaking tupa." May sinabi kay Balaam si Yahweh. Pagkatapos, pinabalik ito kay Balak. Nadatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunog. Sinabi ni Balaam, "Mula sa Aram, sa bulubundukin sa silangan, ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halika't ang bansa ni Jacob ay iyong sumpain. Halika't itakwil mo.
ang bansang Israel. Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain? Ang binasbasan ni Yahweh, paano ko nga itatakwil? Mula sa tuktok ng mga bundok, sila'y aking natatanaw. Nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang lahi ni Jacob, alabok ang kagaya. Kung ang Israel ay bilangin, ito ba'y makakaya? Mamatay nawa akong gaya ng anak ng Diyos, sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko naway matapos. Itinanong ni Balak kay Balaam, bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba't tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway, ngunit sa halip ay binabasbasan mo pa sila? Sumagot siya, hindi maaaring di ko sabihin ang ipinapasabi ni Yahweh. Sinabi sa kanya ni Balak, pumunta tayo sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita. Doon mo sila sumpain. At nagpunta sila sa bukirin ni Zophim sa taluktok ng Pisga. Nagpagawa sila roon ng 7 altar at bawat isa'y hinandugan ng tigi-isang toro at tigi-isang tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, dito ka lang sa may mga handog na sinusunog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh. Pagkalayo niya ng kaunti, nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, ano ang sabi ni Yahweh? Sinabi ni Balaam, makinig ka Balak, dinggin mo ako, anak ni Zippor, may sasabihin ako sa iyo. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya'y kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Sa Israel ay wala akong makitang kasawian. Sa kanila ay wala ring kapahamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Ipinapahayag nilang siya ang hari nila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila'y ipinaglaban niya ng tulad sa mailap na toro. Si Jacob ay hindi makakayang kulamin. Ang Israel ay hindi maaaring sumpain. Tungkol sa Israel, ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos at pagmasdan ninyo. Ang Israel ay kasinlakas ng isang leon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di niya naiinom. Sinabi ni Balak kay Balaam, kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman sanang pagpalain. Ngunit ang sagot ni Balaam, hindi ba't sinabi ko na sa iyong gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh? Sinabi ni Balak, halika, lumipat tayo ng lugar at baka ipahintulot na ng Diyos na sumpain mo roon ang mga Israelita. Magkasama silang nagpunta sa tuktok ng Peor kung saan natatanaw nila ang ilang. Sinabi ni Balaam kay Balak, magpagawa ka rito ng 7 altar at magpakuha ng 7 toro at 7 tupa. Gayon nga ang ginawa ni Balak. Bawat altar ay hinandukan niya ng tigi-isang toro at tigi-isang lalaking tupa. Nang matiyak ni Balaam na talagang gusto ni Yahweh na basbasan niya ang Israel, hindi na siya humanap ng palatandaan tulad ng dati. Tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel. Sama-sama, bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at siya'y nagsalita at binasbasan ang Israel. Galit na galit si Balak kay Balaam. Nanggigil siya sa galit at kanyang sinabi, ipinatawag kita upang sumpain ang aking mga kaaway. Ngunit anong ginawa mo? 3 beses mo pa silang binasbasan. Mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita, pero hinadlangan iyon ni Yahweh. Sinabi ni Balaam kay Balak, sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat ng pilak at ginto sa iyong sambahayan, ay hindi ko gagawin ang hindi pinapagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila,
na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano. Ipinagpatuloy ni Balaam ang pagbibigay basbas sa mga Israelita at sinabi pa nito na ang nasasakupan ni Balak ay maaangkin ng mga Israelita. Pagkatapos, si Balaam ay umuwi na at ganoon din si Balak.